Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, Roda Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. At ito nga po, si dating Senador Antonio Trillanes ay desidido o determinado na panagutin ang mga taong nagyurak o nagpakalat ng mga maling information sa mga social media ho mga ka-action. Ang hindi mamatay-matay na issue na sabi si dating Senador Trillanes ang nagbinta ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal or Baho de Masinloc. Iisang lugar lang po yan, ha? Tatlong pangalan lang po yan. Ito na nga po, nilinaw ng isang pinaka-head ng ating or official ng Navy kung nasaan ang ebidensya ng mga nagsasabi na naibenta ni dating Senador Antonio Trillanes ang Scarborough. Kung may via GCash ba? Di ba? At nga po mga ka-action, isa din po sa mga nakasuhang libel ay cyber libel ang laging kinokontent o pinipicture ni kakamping mga ka-action na yung may pagka na parang basta alam nyo na yon, no? Na wala pa daw sugpi na at patawa-tawa lang daw siya. Alright, ito po, pakinggan muna natin tong paliwanag ng isang opisyal ng Philippine Navy. Kasi po ay hindi mamatay-matay yung mga kinakalat ng mga trolls na yung Scarborough Shoal daw ay binenta ni former Senator Trillanes. O pwede pong pakiclarify din po para sa inyo na yung pumanggaling. Hindi ko din alam kung saan ang ebidensya ng mga trolls para sabihin na ibenta ang Baho de Masinloc. No? May resibo ba daw sila na pinagbentahan? Or may bank transfer or GCash transaction? Kasi kung wala, again, these are just rumors or talagang made-up stories. So, ang Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, can be able to go to Baho de Masinloc. Ang sinasabi ko lang sa mga interviews ko, nahihirapan tayong makapasok sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. But it doesn't mean na hindi tayo nakakapunta rito. Makasabihin na naman ng pro-China trolls, no-water cannon nga kayo. No-water cannon nga. Pero the mere fact na nakakapunta tayo dito, it doesn't mean na may binenta at may nagbenta. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang isa sa mga opisyal ng Philippine Navy, ang paglilinaw niya. Okay? So isa nga po dito si Banat Bay ang makakasuhan ng cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes. Anyway, marami po sila ho ang kinasuhan ng cyber libel. Okay? Marapat lang po yan para matigil na ang mga disinformation na kumakalat sa social media. Okay? So, ito po kasi ang Baho de Masinloc or Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay magmula po sa Masinloc Port ay may layo po ito na 120 o to 140 nautical miles. No? Ito po, itong kuna natin ng base ho mga ka-action. Kung totoo na naibenta ito ni dating Senador Antonio Trillanes ang nasabing Scarborough, bakit pinupush ni Antonio Trillanes ang pag-iimbestiga sa nasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte? Sige nga, alam niya naman kapag maimbestigahan ang nasabing gentleman's agreement is lalabas ang totoo at siya ay mabibisto ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, wala bang isip si dating Senador Trillanes para paimbestigahan ang nasabing gentleman's agreement na isa siya sa mga nagpo-push na paimbestigahan ang gentleman's agreement kung naibenta niya ang Scarborough Shoal? Diba mga ka-action, mga kakamping? Malinaw na malinaw po na ang lahat na kumakalat
na mga information sa social media ay mga fake news at haka-haka at gawa-gawa lamang. Kaya marapat lang po yung ginagawa ni dating Senador Antonio Trillanes na pailan ng kaso ang lahat na kumakalat ng mga disinformation sa social media. Di ba? Lalong-lalo na po yung Scarborough Shoal. Napakahalaga po yan sa atin ng mga Pilipino. Di ba? Ayan, maliwanag ha, ang sabi ng opisyal ng Philippine Navy. At mismo kami, saksi po kung gaano kaganda ang West Philippine Sea at kung gaano kayaman ang West Philippine Sea. Ito po ang iniwan sa akin ng West Philippine Sea. Nasunog ang mukha ko, pero masaya po ako na naipakita ko sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga kababayan na isa din po ako na volunteer at narating ko po ang ating pinaglalaban. Bagkus hindi man kami nakalapit na as in nakalapit, pero tanaw ko ang buong West Philippine Sea sa abot ng aking paningin na napakaganda ng West Philippine Sea at marami ang magugutom na ating mga kababayan kapag hinayaan ng gobyerno natin na maagaw ito ng mga dayuhan na Chinese. Maraming magugutom. Kaya hindi ho tayo papayag na ang ating sariling bakuran na tayo mismo ay may papilis na nagpapatunay na sa atin po ang ilang part ng West Philippine Sea ay hindi ho tayo papayag na makuha po yan ng mga Chinese. Kung mag-request lang ang gobyerno na pwede ang mga ordinaryong tao magbantay o dagdag bantay doon sa Scarborough, isa din po siguro ako na mag-volunteer. Diba? Kasi napakasayang ho. At napakaganda ho doon mag-stay. Diba? Tahimik, napaligiran ka ng karagatan at mayaman sa isda. Mayaman sa pagkain. Ang anuhin mo lang doon, tubig at saka bigas. Pero kung pagdating sa mga ulam, wala lang problema. Kaya para sa akin, kapag mawala po yan, marami ang magugutom. At lahat tayo apektado. Dahil hindi na tayo makakatikim ng yamang dagat na mayroon sa West Philippine Sea dahil kung makukuha yan ng tuluyan ng China. Kaya tulungan natin ang Administrasyong Marcos na ipaglaban ang West Philippine Sea. Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping ko, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.